Sa nakaraan kwento, iniisip ng ating bida kung magagawa din ba ni Xiao San ang Spirit Wave ni Goku dahil gusto din ito malaman kung gagana ulit ba dito sa mundo. Kaso di alam ng ating bida na di lang nito nagawa ni Xiao San kundi nakagawa pa ito ng malaking butas sa mundo. Kaya naman sa ginawa ni Xiao San may nakatagpo itong Demon Wolf na naggagalaiti sa galit dahil nasira daw ni Xiao San yung kanilang tahanan. Kaso wala naman epekto ito kay Xiao San dahil halos nang mamaster ng ating Xiao San ang Chi, at nagawa nitong mapatay ang Demon Wolf. At halos lahat ng halimaw na nakaharap ito ay walang sinabi kay Xiao San. At may kakaibang naramdaman itong aura na sobrang lakas daw sa kabilang dako kaya naman pinuntahan niya ito. At sa pagpunta ng ating Xiao San dito laking gulat niya na may isang village pala na nakatayo dito. Kaya pinapakita dito ang isang tahanan naglalabas ito ng demonic dark aura habang pinagmamasdan ito ng ating Xiao San. Nasabi nga ng ating Xiao San, ang mga ibang halimaw ay nakagawa na ng tahanan dito, at grabe ang lakas pa lang ng aura dito. Ngayon ko po lang na-counter yang ganito, ano naman kaya masasabi ng aking Panginoon pag sinabi ko ito ika ni Xiao San? At di ka maisip ng ating Xiao San ang mga nangyayari sa harapan nito, at marami pa talaga itong dapat malaman daw sa mundo. At nasabi naman ito na, kailangan kong magpunta sa gate at makita sino ang pwede kong makita at makausap about sa mga nangyayari dito. At may kakaibang ihip ng hangin ang naramdaman ni Xiao San at napatingin saan ito dumaan. At nagtago nga si Xiao San para malaman saan ito nanggagaling kaya nag-scout muna siya, kaya nasasabi nga nito dito nanggagaling ang aura. Matingnan nga, at may pinakitang isang individual na may iniinom ito na di pa malinaw ano ito. Titig naman si Zat pinakita nang ang buo ang individual na ito at alak pala ang iniinom ito at tuwang-tuwa nga siya. Dahil sarap daw uminom mag-isa, kasi wala naman daw itong matinong kaibigan. Bigla naman napastop ito sa pag-inom dahil may naramdaman ito ng kakaiba sa paligid niya na may nagmamasid daw sa kanya. Nasasabi naman ni Xiao San halos parehas daw silang gumagamit ng chi dahil ramdam niya ito. At nagsalita na nga ito at pinapalabas na nito ang ating Xiao San na magpakita daw ito at alam niyang nagmamasid lang ito. Di na nga nito mahintay ang ating Xiao San kaya tumalon na ito at pupuntahan nito ang ating Xiao San. Nakita na nga nito ng tuluyan ang ating Xiao San habang nasa ere ito, at ganun din naman ang ating Xiao San hindi nga ito umalis. Kaya nga nagkasukatan na sila ng lakas at nagpapakiramdaman lang. Lumapag na nga ito ng malapit sa ating Xiao San, para komprontahin ginagawa nito dito. Lumipas nga ang ilang minuto pa pero hindi pa sila nagkikibuan talaga. Nauna naman nagsalita itong individual na ito at tinanong ito ang ating Xiao San, at nasabi na nga nito na, di ka naman mukhang halimaw. From Taisho Heaven, so di ka ba unaware na itong kinakatayuan mo ay territory ko, ika nito sa ating Xiao San. Napangiti na nga lang ang ating Xiao San sa mga naririnig nito. Nagsalita na nga ito na sabi ng ating Xiao San na, dito ako dahil hinanap talaga kita, nasabi nga nito na natutuwa pa ang ating Xiao San. Kaya gulat naman itong sumagot na bakit mo ko hinahanap, dagdag pa nito meron bang nagawa ang sect ng Xiong para ma-offend ka. Kaya ako na mismo humingi ng tawad kung ganon, ika nito sa ating bida. Sumagot naman ang ating Xiao San at nasasabi nga nito wala ka naman dapat hingi ng tawad, din naman kailangan yan. Dito kasi ko at gusto kong magtanong sayo ng isang bagay. Naglabas naman ito ng aura at umiling mukhang naiintindihan nito agad ang gustong palabisan ng ating Xiao San. Nasabi nga nito alam ko na yan, gusto mong makalaban ako tama ba, pero unahan nakita pasensya na pero di ako agree sa gusto mong mangyari bata. Sinagot naman ito ng ating Xiao San na, nakikita ko na ang cultivation mo ay hindi mahina di gaya ng mga nakalaban ko nito lang sa bundok. Pero nakikita ko kasi na patuloy mong binabantayan itong mountain na walang ibang ginagawa kahit makahingi ng enlightenment galing sa Dao. Kaya sooner or later bahala ka dahil madali ka lang matatalo ng mga immortal, inis naman nagsalita ang individual mukhang nagalit na ito. Alam mo ba sa isang tirakoul ang buhay mo pwede nang malagutan at walang magagawa ang pinagmamalaki mong lakas ngayon. Dagdag pa nitong individual sumisigaw na nga ito sa galit, fine wala naman akong balak na magkaroon ng conflict sa iba. At kapal naman ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan, sobrang yabang mo para pagsalitaan mo ko ng ganyan.
Kaya naman dahil sa sinabi ng ating bida na pilitan na itong makipaglabang sa ating bida, dahil sa gusto munang mamatay bata. Sige pagbibigyan kita Eka nito sa ating Xiaosan na galit na galit. Nagseryoso na nga ito at nagwagi naman ito sa pag-provoke nito sa individual na ito na nasabi na lang nito sa kanyang sarili na. Fine sige maghahanda ako tingnan ko kung makakayanan ko mga atake niya sa level kong ito. Kaya naman nag-release na ang individual na aura nito dahil gusto nitong ipamukas sa ating Xiaosan ang diferensya nag-agwat nila at maturuan ito ng lesson. Naglabas na nga nagkakaibang spear ito gamit ng aura niya. At napasigaw pa nga ito na paano mo na-provoke ng ganito kagaya kong Elder Mu, pero kung wish mo nang mamatay ng maaga pues ibibigay ko sa'yo yan. Di lang pala isang spear ang ginawa nito mula sa kanyang aura bagkus daming spear nga nito na talagang di na nito bibihayin ang ating Xiaosan at nirelease na nga nito papunta sa ating Xiaosan. At pinamalas naman ang ating Xiaosan gaano ito kadisiplina sa pag-training niya at ibang klaseng pinapakita nito smooth nitong naiiwasan ang atake ng individual nito. Bilis nga ang pinapakitang sidesteps ng ating Xiaosan. Kaya nga nabibigla itong individual na di nito inasahan ang pinapamalas ng ating Xiaosan. Napalapit na nga itong ating Xiaosan at ito naman ang gagawa ng atake sa individual na ito habang lalabas na din ito ng aura sa kamera nito. Nagawa naman nitong masalag ang outki ng ating Xiaosan pero mapapansin natin na sobrang lakas at di basta-basta ang pinakawalang atake ng ating Xiaosan. Pinakita na nga na totoong di basta-basta ang ating Xiaosan, at nagagawa din itong mag-penetrate ng atake nito sa individual na di na kinakaya pa ang pressure na pinapamalas ng ating Xiaosan. At nakikita naman na ng individual na ito na kailangan na nitong magseryoso dahil ang ating Xiaosan hindi ito basta-basta. Naglabas naman ito ng purple chi sa kanyang kamay at aatake hindi din ito ang ating Xiaosan at nare-recognize na nga nito na ang ating Xiaosan ay kailangan seryosohin talaga o siya ang maseseryosong mapahamak. At gano'n na nga ang ginawa nito, tama na daw ang pagtetest seryosohan na daw. Ganda naman ng tagpo ng parehas na atake na walang magpapatalo sa kanilang dalawa. At nakikita naman ito ng ating Xiaosan at halo ang nararamdaman nito at pinagpapawisan na nga sa kaba. May malakas na ngang pagsabog ang nangyari na di alam sino na ang nagwagi sa salpukan ng kanilang mga kamao. Abangan sa ginawa ng ating Xiaosan ay napapayag naman na ito na makipaglaban sa kanya ang isang individual na. Nakita nito sa napuntahan niyang tahanan sa paanan ng bundok na punong-puno ng demonic aura. At nagawa naman ng ating Xiaosan na pakabahin ito ng kunti. Nagawa naman mapaseryoso ito at papatayin ang ating Xiaosan. Tuluyan na bang mapapahamak ang ating Xiaosan dahil din sa kakagawan nito na ma-provoke ang individual na nakita nito. Ano naman ang lubusang kinalunggot ng ating bida sa mga nadatnan nito? Kaya naman kung gusto mong malaman pa ang mga susunod na kwento maaari ka namang mag-like o mag-comments at palimbing na din ng subscribe dapat naka-bell all para lag kang updated sa mga darating pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay. Abangan sa ginawa ng ating Xiaosan ay napapayag naman na ito na makipaglaban sa kanya ang isang individual na. Nakita nito sa napuntahan niyang tahanan sa paanan ng bundok na punong-puno ng demonic aura. At nagawa naman ng ating Xiaosan na pakabahin ito ng kunti. Nagawa naman mapaseryoso ito at papatayin ang ating Xiaosan. Tuluyan na bang mapapahamak ang ating Xiaosan dahil din sa kakagawan nito na ma-provoke ang individual na nakita nito. Ano naman ang lubusang kinalunggot ng ating bida sa mga nadatnan nito? Kaya naman kung gusto mong malaman pa ang mga susunod na kwento maaari ka namang mag-like o mag-comments at palimbing na din ng subscribe dapat naka-bell all para lag kang updated sa mga darating pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.